Noong ikapito ng Nobyembre 2001, nayanig ang Pilipinas ng isang nakagigimbal na balita. Natagpuang walang buhay ang tanyag na aktres na si Nida Blanca malapit sa kanyang pinagtatrabahuhan. Hanggang ngayon, nananatiling balot ng misteryo ang mga pangyayari sa kanyang pagkawala. Ngayon, ating sisisirin ang katotohanan sa likod ng malagim na pangyayari kay Nida Blanca. Ipinanganak si Nida Blanca bilang Dorothy Gento Jones noong Enero 6, 1936 sa Gapan Commonwealth sa Pilipinas na naging teritoryo ng United States noong mga panahong iyon. Pumasok siya sa entertainment industry noong taong 1951 matapos makilala ang aktres na si Delia Rizon. Si Dorothy, nooy 15 taong gulang ay nakilala si Delia sa Estrella Theater sa isang singing audition. Ayon kay Delia, idolo siya ng batang babae at gusto rin nitong maging aktres. Dahil sa kumpiyansa ni Dorothy, inimbitahan siya ni Delia sa kanilang tahanan. Isang linggo makalipas na bumisita si Dorothy sa bahay ni Delia, sinabihan siya nito na magsuot ng magarang damit, pinahiram siya nito ng sapatos na may takong, at ipinakilala kay Doña Sisang na nagtatag ng Elvian Studios. Agad na nagustuhan ni Doña Sisang si Dorothy matapos ang isinagawang screen test. Nagpalit si Dorothy ng pangalan bilang screen name at tinawag siyang Nida Blanca na nangangahulugang puti dahil sa kanyang makinis at maputing balat. Sa approval ni Doña Sisang, agad na napili si Blanca para sa pelikulang Reyna Elena noong 1951. Nakakuha rin siya ng papel sa Amor Mio sa parehong taon, kasama ang mga kilalang aktor na sina Nestor De Villa at Armando Goyena. Mga ka-TBSA, bago tayo magpatuloy, ako nga po pala si Miss Jackie at gusto ko lang pong magpasalamat sa mga tumatangkilik sa ating mga videos. Sana'y patuloy niyong suportahan ang ating channel sa pamamagitan ng pag-subscribe at panonood sa ating mga future uploads. Patuloy na umunlad ang karera ni Blanca sa bawat pelikula at palabas na kanyang ginampanan. Kahit na tumigil ang Elvian Studios sa paggawa ng pelikula noong 1961 at lumipat sa post-production, hindi naapektuhan ng malaki ang karera ni Blanca dahil sa kanyang pagiging freelancer. Naging bahagi siya ng maraming pelikula at humigit kumulang 50 sa mga proyektong ito ay kasama niya si Nestor De Villa. Bumida rin si Blanca sa mga palabas at serye ng opera kung saan gumanap siya ng iba't ibang papel. Hindi maikakaila na isa siya sa pinakamatagumpay na aktres sa Pilipinas, lalo na ng mga panahong yon. Sa mga huling taon ng kanyang buhay, nagtrabaho siya bilang direktor para sa Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB sa Metro Manila. Sa kanyang personal na buhay naman, ikinasal siya kay Victorine Reyes Torres. Nagkaroon sila ng isang anak na babae na si Catherine K. Torres. Bagamat tagumpay si Nida sa larangan ng pelikula, hindi naman naging matagumpay ang una niyang kasal matapos silang maghiwalay bagamat hindi pa legal ang diborsyo sa Pilipinas. Muli siyang nagpakasal noong 1979. Ang kanyang pangalawang asawa ay si Roger or Rod Lawrence Strunk, isang Amerikanong aktor at mang-aawit. Hindi naging perpekto ang kanilang pagsasama dahil inakusahan si Strunk ng pangangaliwa ng kanyang asawa. Nagkaroon siya ng mga kalaguyo sa loob mismo ng bahay na kapwa nila tinitirhan ng kanyang asawang si Nida Blanca. Sa paglipas ng panahon, lumayo ang kanilang loob sa isa't isa at natutulog na sila sa magkahiwalay na silid. Halos hindi na sila nag-uusap at maaaring ito ang dahilan kung bakit hindi napansin ni Strunk na nawawala si Blanca isang gabi. Tulad ng nabanggit ko kanina, natagpuan si Blanca noong ikapito ng Nobyembre 2001 sa isang malagim na kalagayan sa loob ng isang kotse sa parking lot ng Atlanta Center sa Metro Manila. Nakadapa ang kanyang katawan at nasa pagitan ng mga upuan ng kotse. Ayon sa autopsy, nawalan ng buhay si Blanca matapos magtamo ng hindi bababa sa 13 saksak gamit ang patalim na may sukat na 5.5 centimeters. Karamihan sa mga sugat na natamo niya ay mababaw lamang. May 2 malalang tama sa kanyang leeg. Ang patalim na ginamit upang siya'y paslangin ay isinaksak mula sa kaliwang bahagi, pumutol sa jugular vein at tumagos sa kanang bahagi ayon sa mga otoridad.
Pagkatapos marinig ang balita ng malagim na insidente, ang mga malalapit na kaibigan ni Blanca na sina Eddie Gutierrez at Annabel Rama, pati na rin si Strunk ay agad na nagtungo sa lugar na pinangyarihan ng krimen. Si Annabel, na isa ring aktres, ay puno ng pagkabigla habang si Strunk naman ay tahimik at hindi lumapit sa kotse. Napansin ng mga reporter ang kakaibang kilos ni Strunk. Upang masusing masuri ang kaso, bumuo ang Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group ng isang task force. Ang Task Force Marcia ang binigyan ng responsibilidad na alamin ang punot dulo ng pagkamatay ni Blanca. Ang Marcia ay sunod sa pangalan ng aktres sa isang sikat na sitcom na ang John and Marcia, na ginawa niya kasama ang namayapa na ring comedy king ng Pilipinas na si Dolphy. Araw matapos matagpuan ang katawan ng aktres, nag-interview ang Task Force Marcia ng humigit kumulang 18 saksi. 2 rito ay itinuring na pangunahing saksi. Isa sa kanila ang nagsabing pumunta si Blanca sa Casino Filipino noong gabi bago matagpuan ang kanyang katawan. Kinumpirma ng gwardya ng kasino at ng isang malayong kamag-anak ni Blanca ang testimonyang ito. Ang footage mula sa kasino ay nagpapakita kay Blanca na naglalaro kasama ang 3 iba pang babae. Hindi naman inaasahan ang pagkakaroon ng malaking breakthrough sa kaso ng isa publiko ng pulisya noong 18 ng Nobyembre 2001 ang pagsuko ng isang lalaki na umaming responsable sa krimen. Siya ay si Pedro Philip Medel Jr. Ipinahayag niya na isa siyang professional at hired killer at siya mismo ang kumitil sa buhay ng aktres. Sinabi niya sa kanyang pahayag na ang isinagawa ay bahagi ng tinatawag na Tantoco Project, kung saan isang Mark Martinez na negosyante ang kumontak sa kanya para maging kabahagi nito. Isiniwalat ni Medel na inalok siya ng 50,000 piso upang gawin ang krimen. Sa kanyang confession, inilahad ni Medel na nagkaroon ng pagpupulong sa pagitan niya at ni Martinez noong ika-6 ng Nobyembre malapit sa Kamayan Restaurant. Nang dumating siya roon, sinabi ni Medel na wala si Martinez. Sa halip, isang Caucasian na lalaki ang lumapit sa kanya at nakipag-usap. Ayon kay Medel, ang pangalan ng lalaki ay Rod. Kinumpirma ni Rod na konektado siya kay Martinez at kasama rin ito sa plano. Sinabi ni Medel na inimbitahan siya ni Rod na sumama sa ibang lugar upang makipagkita kay Martinez. Ngunit umalis din sila kalaunan dahil sa hindi pagsipot ni Martinez. Sinabi ni Medel na siya at si Rod ay naghapunan sa Kamayan Restaurant. Nag-usap tungkol sa plano habang hinihintay si Martinez na hindi dumating. Ayon kay Medel, bandang 10 p.m. umalis sila ni Rod patungong Atlanta Center. Ipinark nila ang kanilang kotse sa tabi ng isang dark green Nissan sa ika-6 na palapag ng parking lot. Sinabi ni Medel na sinabi sa kanya ni Rod na kailangan na nitong umalis at si Medel ay dapat magpatuloy sa pagbabantay ng sasakyan. Bandang 1 a.m. noong ika-7 ng Nobyembre, sinabi ni Medel na nagising siya dahil sa maliwanag na ilaw mula sa sasakyang Nissan. Nakita niya si Rod at isang babae na nakasuot ng striped blouse at isa pang babae na bumababa mula sa sasakyan. Sinabi ni Medel na tila nagtatalo ang tatlo. Ipinahayag ni Medel na posibleng ang pinag-uusapan nila ay tungkol sa isang papel na gustong papirmahan ni Rod sa babae na nakasuot ng striped blouse. Sinabi niya na biglang itinulak ni Rod ang babae at sinimulang pagsasaksakin. Sumali rin umano ang isa pang babae sa assault. Nang masaksihan ito, lumapit at sumali si Medel sa pag-atake sa babae. Nang matiyak na wala ng buhay ang babae, sinabi ni Medel na iniwan nila ang lugar ng 1 oras matapos ang insidente. Umuwi siya at itinago ang patalim na ginamit sa ilalim ng kanyang lababo. Sinabi ni Medel na nalaman niyang ang babaeng tinulungan niyang paslangin ay si Nida Blanca matapos mapanood ang balita. Sa puntong iyon, sinabi niyang nakaramdam siya ng matinding pagsisisi at nagpasya siyang sumuko. Pinagtagpi-tagpi ng publiko ang mga pangyayari matapos marinig ang nakagugulat na confession ni Medel. Napagtanto ng mga ito na maaaring ang Rod na tinutukoy ni Medel ay walang iba kundi si Roger Lawrence Strunk.
ang pangalawang asawa ni Blanca. Naisip din nila na ang isa pang babae ay malamang na si Candelaria Tantoco, na personal assistant ni Blanca. Gayunpaman, mariing itinanggi nila Strunk at Candelaria ang mga akusasyon. Pati na rin ang isinagawang lie detector test ay nagpatunay ng kanilang katapatan. Sa kabila nito, binawi ni Medel ang kanyang pahayag 4 na araw matapos ang paunang investigasyon. Bigla siyang sumigaw, humingi ng paumanhin, itinaas ang kanyang mga kamay at inamin na pinahirapan siya ng pulisya upang gumawa ng pahayag laban kay Strunk. Kinumpirma ng kanyang abogadong si Roberto na ang kanyang kliyente ay nakatanggap ng mga banta sa buhay habang nasa kustodya ng pulisya. Sinabi ni Medel sa kanyang asawa na siya ay piniringan, binugbog, nilublob sa tubig at kinuryente. Sinabi niyang kinuha ang kanyang DNA mula sa kanyang buhok at kuko upang palabasin na siya ang gumawa ng karumaldumal na krimen. Ang pagbawi ni Medel sa kanyang unang pahayag ay isang relief naman para kay Strunk at sa kanyang abogado. Inamin ni Strunk na ang maling akusasyon ay nagdulot ng pagkasira ng kanyang pamilya at nag-iwan ng mantsa sa kanyang pangalan at reputasyon. Plano ng kanyang abogado na si Malonga na magsumite ng counter affidavit at hilingin kay Prosecutor Emmanuel Velasco na i-drop ang mga kaso laban sa kanyang kliyente. May isa pang pangalan mula sa unang pag-amin ni Medel na napasailalim sa pagsisiyasat, si Mike Martinez. Noong araw na nagbigay ng confession si Medel, iniulat ni Estrelita Martinez sa National Bureau of Investigation o NBI na nawawala ang kanyang asawang si Mike Martinez. Ayon kay Estrelita, ang kanyang asawa ay bumisita sa kanyang may sakit na ina sa Parañaque City nang dumating ang mga armadong lalaki at tangayin ito. Ayon kay Nestorio Gualberto, direktor ng Philippine National Police Crime Investigation and Detection Group, maaaring kinuha si Martinez ng ibang grupo na nagpapatupad ng batas para sa kanilang sariling investigasyon. Gayunpaman, mahirap patunayan ang lahat ng ito dahil walang ibang impormasyon tungkol sa 43 anyos na negosyanteng si Mike Martinez. Hanggang ngayon, hindi pa rin natagpuan ang kinaroroonan ni Martinez. Dahil dito, patuloy na itinuring si Roger Lawrence Strunk bilang pangunahing sospek sa kaso. Noong Enero 2002, umalis si Strunk sa Pilipinas upang bisitahin ang kanyang may sakit na ina sa Estados Unidos. Patuloy ang investigasyon sa pagkamatay ni Blanca kahit nasa labas na ng bansa si Strunk. Batay sa mga existing evidences at mga pahayag na nakalap ng Task Force Marcia, sinampahan si Strunk ng kasong pagpatay kay Nida Blanca noong 2003. Dahil nasa Estados Unidos siya noong panahong yon, siya ay inaresto ng mga otoridad ng Amerika. Ngunit pinalaya ng tanggihan ng korte sa Estados Unidos ang hiling ng pamahalaan ng Pilipinas na siya ay i-extradite. Maging ang pangalawang kahilingan para sa extradition ay hindi pinagbigyan ng korte sa Amerika, kaya't nanatiling malaya si Strunk. Ang kaso ay tuluyang nahinto noong Hulyo 11, 2007 matapos wakasan ni Strunk ang sarili nitong buhay. Ang 68 anyos na lalaki ay tumalon mula sa ikalawang palapag ng Tracy Inn sa California. Samantala, nanatiling nasa kustodya ng NBI si Medel. Habang iniimbestigahan, siya ay kinulong sa Pasig City Jail, ngunit pumanaw rin sa edad na 62 noong Abril 9, 2010. Namatay si Medel dahil sa pulmonya, ayon kay Dr. Alan Custodio na sumuri at tumugon sa kanya matapos magreklamo ng pananakit ng dibdib. Ang kaso ng pagkasawi ni Nida Blanca ay nanatiling unsolved. Binatikos ng NBI ang Task Force Marcia dahil sa hindi maayos na paghawak ng kaso at sa pagpapabaya sa maraming aspeto ng investigasyon. Ayon sa NBI, tila binaliwala ng TFM ang mahahalagang detalye at hindi man lang gumawa ng reenactment ng pahayag ni Medel noong siya ay nabubuhay pa. Dahil walang malinaw na suspect o motibo sa pagkamatay ni Blanca, lumitaw ang iba't ibang kwento at haka-haka tungkol sa kanyang pagkamatay. Ang unang kwento ay may kinalaman sa pera.
Iniisip ng ilan na may kinalaman si Blanca sa isang usaping politikal. Ayon sa kwentong kumalat, maaaring binigyan ng pera si Blanca ng isang politiko ngunit tumanggi siyang tanggapin ito o hindi niya naibalik. Dahil dito, posibleng nagalit ang politiko at nagpasyang gawin ang nangyari sa kanya. Pinabulaanan naman ito ng personal secretary ni Blanca na si Elena de la Paz. Ayon kay Elena, wala daw pera si Blanca noong panahong yun. Sinabi ni Elena na humiram pa nga ng pera si Blanca mula sa retirement fund ni Strunk. Ang pangalawang kwento naman ay may kinalaman sa kasino. Ayon dito, may mga retiradong general at mga tiwaling negosyante na nagkaroon ng pagkakautang sa isang dating bituin ng pelikula na may tumataas na patong o interest hanggang sa hindi na nila ito kayang bayaran. Dagdag pa rito, ang dating bituin umano ay nagkasakit kaya't naiwan kay Blanca ang listahan ng pagkakautang. Upang makatakas sa pagkakautang, maaaring nagpasya ang mga makapangyarihang individual na ito na alisin na lamang sa mundo si Blanca. Hindi naman pinaniwalaan ng marami ang kwento lalo na ng mga tagahanga ni Blanca. Para sa kanila, sinisira nito ang reputasyon ng aktres ng walang sapat na ebidensya. Pati na rin ang mga taong nakatrabaho ni Blanca ay hindi sang-ayon sa mga haka-hakang ito. Sinasabing si Blanca ay isang matapat at mabuting tao na hindi kailanman masasangkot sa ganitong klaseng gawain. Ang huling kwento ay may kinalaman sa kanyang last will and testament. Marami ang naniwala sa kwentong ito at itinutulak pa nga ito ng mga investigador bilang pangunahing motibo. Ayon sa kwento, mayroong humigit kumulang 85 milyong pisong kabuuan ng yaman at ari-arian si Blanca, kabilang ang 10 milyong pisong halaga ng condominium sa San Juan at $300,000 na halaga ng ari-arian sa California. Sumulat umano si Blanca ng isang last will and testament hindi nagtagal bago siya namatay. Nakasaad dito na ang lahat ng kanyang mana ay mapupunta sa kanyang nag-iisang anak na si Catherine K. Torres. Maaaring nagalit si Strunk sa desisyong ito at sinasabing sinubukan niyang kumbinsihin si Blanca na isama siya sa last will. Ngunit tinanggihan siya na maaaring naging dahilan para gawin ni Strunk ang pagpaslang. Ang kwentong ito ay sinuportahan ni Catherine na nagsabing pinagbandaan siya ni Strunk na maaaring may masamang mangyari din sa kanya. Naramdaman ni Catherine ang banta at humiling ng karagdagang seguridad para sa kanyang kaligtasan. Ang kwentong ito ay pinabulaan naman ng radio host na si Inday Badiday, na nagsabing kung totoo man ang pag-aabuso at panggagamit ni Strunk kay Blanca, tiyak na hindi mananahimik ang kanyang pamilya at mga kaibigan. May ilan ding hindi naniniwalang kayang gawin ni Strunk ang ganitong plano at pagkatapos ay magtrabaho ng normal sa Estados Unidos. Pati na rin ang magpatiwakal kung siya nga ang utak ng krimen. Kung mali ang lahat ng mga teoryang ito, ano nga ba ang tunay na motibo sa pagpatay sa tanyag na aktres na si Nida Blanca? Ito ba ay dahil sa pera? Kapangyarihan? Isa lang bang kasangkapan si Strunk na ginamit ng pulisya? O may iba pang nakatagong motibo na hindi nabunyag ng mga otoridad? Sa kasamaang palad, hanggang ngayon, tanging mga haka-haka lamang ang mayroon at hindi pa rin natutukoy ang malinaw na dahilan sa kanyang malagim na pagkamatay. Ngunit ano pa man ang katotohanan, ang trahedyang ito ay nagpapaalala sa atin na kahit sino, bata o matanda, mahirap o mayaman, ordinaryo o sikat na personalidad ay maaaring mawala ng hindi inaasahan kung kaya't kinakailangan natin ng dobling pag-iingat upang proteksyonan ang ating mga sarili. Kung ikaw ay umabot na sa bahaging ito ng video, maraming salamat sa iyo. Para sa iba pang istorya, huwag mong kalilimutang mag-subscribe sa aming channel at kung may nais kang ma-feature na kwento na sa tingin mo ay angkop sa channel na ito, maaaring mo itong isulat sa comment section. Ito ang Tagalog Bizarre Story Archives.